up, thumbs up. Naka-record doon, ibagayo mo Patay pay Ay, di nga raw. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Jefferson Esberno at ako ay isang agricultural extension worker and una sa lahat, nagpapasalamat ako sa pagtanggap ng opportunity na ito sa tatalakayin natin na sa pechay, kung paano magtanim ng pechay. So, may tanong po ako sa inyo, mga ma'am, mga sir, kung sino na po yung nakaranas magtanim or kasalukuyang nagtatanim ng pechay. Sige. Sir Jeremy Reyes, so kamusta po ang pagtatanim natin ngayon ng pechay? Okay lang naman po, medyo mababa po ngayon. Bakit mababa po? Kasi sobrang init po ng panahon ngayon, sir. So, yun yung nakikita mong rason. So, bibigyan ngayon sa pagtatalakay natin sa pechay, bibigyan yung mga hindi pa masyadong familiar sa pechay, bibigyan ko kayo ng background information about sa pechay. So, next. Next slide. So, pechay, ang pechay ay green, mga leafy vegetables, at it is a core part of the Filipino diet. Ang pechay po ay constituent siya sa mga Filipino dishes nating mga Pinoy. Nakikita natin ang pechay sa ulam natin ng mga sinigang, kare-kare, and nilaga. So, that is siguro that is why pechay is maraming benefits sa atin po. So, sabi dito na pechay is a good source of nutrients. So, marami siyang binibigay na nutrients sa ating katawan. Sabi diyan na may calcium, various minerals and nutrients, lutein, and marami pang iba. So, ang pechay ay may mga variety. So, may iba't ibang type pechay. Una dito ang abanico or yung condor. Ito yung pinaka-common na nakikita or mas common na tinatanim ng karamihang mga magsasaka. So, ito yung pinaka-common sa market or yun, pinaka-common. So, ang maturity date nito is 30 to 40 days. And next is yung black behi all grow. Katulad din siya ng abanico pero mas darker yung leaves niya, and yung nagkakaiba lang sila sa maturity date. Yung black behi all grow is 25 to 30 days lang. Next is yung F1 hybrid cherokee. Ito ay pang density yung density planting siya, yung kahit maramihan, kahit dikit-dikit okay lang. So, ang maturity date niya is 30 days. Next is yung Shanghai Pak Choy. Ito yung pinaka-favorite kapag rainy season na tinatanim kasi mas suited siya kapag rainy season. And yung maturity date niya is 40 days, which is ito yung isa sa mga pinakamatagal ng maturity. Next is yung Pak Choy Green. Pak Choy Green, yung mas buhagag yung leaves, and isa siya sa yung maturity date din niya, ito yung pangalawang pinakamatagal ang maturity, so 40 days. And last, yung Pak Choy Jolly Green Hybrid.
So is pinaka-favorite ng magsasaka, mga restaurants dahil sa ito yung pinaka mabilis kung harvest. Within 22 days pwede mo na siyang i-harvest. So next yung climatic requirements and soil requirements ng petchay. So petchay can thrive sa mga cool condition at dry season. But ang mas gusto po ng petchay po is mga malamig na lugar or mas malamig na climate. So, sabi dito na mid to low elevation throughout the year. So, may nakakalam po ba bakit kailangan mid to low elevation yung dapat pagtamnan ng petchay? Okay, so dahil mid to low elevation, balik. Mid to low mas malamig kasi kapag highly elevated yung lupa. So, doon natin makikita ang best growth and quality ng produce nating petchay. So, sa dry season naman, pwede rin naman siyang itanim po, pero kasi mas madaling mag-evaporate ang water kasi due to high temperature. Parang ngayon na panahon, mas mahirap magtanim kasi mas acidic soda nga malaylay. Next, sabi dito na kailangan natin ng good irrigation to ensure adequate moisture. So, pwede tayong maglagay ng mulch or natural mulch. Next, so sa culture and management, dito natin makikita ang from site selection hanggang harvesting. So, sa site selection, kailangan natin ng sandy to clay loam na lupa. And dapat yung history ng lupa na yun, nung pagtatamnan natin is walang history ng Brassica family or yung mga Brassica family na like petchay, cabbage, broccoli. So nga, tignan natin yung history. No? So next is land preparation. Land preparation. Araruhin natin yung i-cultivate. Kumbaga, i-cultivate tayo di lupa para mas maging porous and friable. Meaning, mas yung aeration ng lupa at saka yung expiration ng lupa mas maganda to absorb nutrients para makapag-absorb ng nutrients, makapag-absorb ng water at iba pa. Next yung pag-fertilize naman ng petchay, pwede tayong gumamit both organic and inorganic fertilizer. So sa organic, kailangan natin ng 3 tons per hectare, which is, this is your mga manure, compost, kajay. So, 3 tons. So, sa organic fertilizer naman, kailangan natin ng complete fertilizer, syempre. 135 kilograms of nitrogen, 90 kilograms of phosphorus, and 90 kilograms of potassium. So, sa recommended na pag-apply ng inorganic fertilizer, recommended ang split application. So, sino rito yung nakakaalam ng split application? Mga ma'am, mga sir? If anyone may alam lang. Wala pa po. Wala pa. So, ang split application is yung half dose is for planting. So kapag yung ilalagay na inorganic, yung half dose niya is for sa pagtatanim, and yung half dose naman is for side dress or healing up. So yun. Hati siya. So next, sa pagtatanim na, we have 2 types of planting. Pwede siyang i-direct seeding and transplanting. So sa direct seeding, pwede siyang i-broadcast or isabog na lang nung masadot kayo. So, sowing in rows naman, pwede rin siya. And lastly, yung transplanting, pwede nating i-direct sa seedling trays and transplant pag okay na siyang i-transplant. Next, sa pest management or irrigation and weed control. So sa irrigation and weed control, irrigation is
kailangan nating i-ensure ang irrigation para karon ng adequate moisture yung lupa. Kasi sabi ko kanina na mas mainam ang magtanim kapag moisture yung lupa or in full condition. Next is yung hoeing of sa weed management. Hoeing of the weeds may be necessary at early stage of weeds growth. So sa pag-hoe ng mga weeds at early stage pa lang, kailangan na natin gawin ito para sabi nga alam niyo ba na ang weeds ay number one enemy or enemy siya ng crops in terms of nutrient requirement. So no da nakita tayo nga basit nga ruotan katanda yon no maditay makita takal di ruot ng di petsa dyan. So next sa pest management. So petchay is susceptible siya sa mga pest and diseases. So in terms of pest or diseases, number one is dumping off or rhizoctonia and wire stem phytum. So sa dumping off, ito yung naninipis yung stem, bandang babang stem tsaka yung roots. Naninipis siya dahil sa fungus or yung fungus, pwede rin yung masyadong maraming tubig. So next is yung wire stem, ito yung pinaka last stage ng dumping off. Ito yung nakikita natin na mas parang end na ay roots na nakset ka dyan. So next, bacterial soft rot, atimot, kung makikita natin na yung stem is parang nabubulok. Hindi siya caused by water kundi nagko-cause ng by fungi. So nagre-result din to yung pagbubulok, yung mabaho. Nagre-result siya sa mabahong amoy. So sa management, plant resistant varieties and crop rotation from year to year. So next. So sa downy mildew naman, ito yung makikita natin sa leaves na may brown spots caused by fungi also. And yung management, ay remove na natin yung mga leaves and reduce planting density. So planting density and avoid overhead irrigation. So ang overhead irrigation is yung paggamit ng mga hose, paggamit ng timba ay kahit tabo tapos isabog yung danom. Next, in terms of insect pest naman, we have next Thea beetles. Ito yung mga black na maliliit na insect pest na yung mga adult nito kinakain yung leaves. Kakaroon ng maliit na mga butas which is di na siya marketable and profitable. So yun, next. Ang management dito is pesticide and crop rotation. Next. The diamond back moth. Ang diamond back moth, ang larvae ang pinaka dito. Kasi alam naman natin ang phase ng isang insect pest is larvae ang pinaka narawat nga mangan. So the management, monitor for larvae and parasitism. Nakita tayo i-reside yon kaya. Next, lastly, aphids. So ang aphids is pinakamaliit siyang insect pest. So madali na lang itong i-control. So ang number one na management is natural enemies. Ito yung mga spider. So dati nakita tayo mga nanay, mga tatay nga spider iji mula tayo nga petchay. Madi tayo nga isisprayan, madi tayo nga patpatayin kasi beneficial zone na. So high pressure sprinkler irrigation and check natin yung plants frequently para makita tayo, ma-observe tayo kailangan ba pesticide or pwede pa siya pag manual. Yun. Next. So sa harvesting, we have two types, fresh vegetables
and seed production. So, ang ato fresh vegetables, aji pechay nga mismo, no, i-harvest. And yung seed production naman is, hintayin natin yung agibati tayo part nga for seed production, and hintayin natin ng mga 2 weeks or 1 week to 2 weeks, magfa-flower yan at magkakaroon po ng seed. So, aji mabalintayin tuman nga. Okay, so yun, yun lamang po. I hope nagkaroon tayo ng idea or nagkaroon tayo ng kaalaman sa kung ano ba dapat yung mga management sa pagtatanim ng pechay. So, ito na yung time kung pwede na kayong magtanong kung may katanungan ka. Hello, good evening po. Permission to speak. Sige po. Ano po yun? Bakit po bawal magtanim ng pechay during rainy season? Okay, so good question po yan. Bakit? So, actually, pwede naman po siya magtanim, pero wag lang po heavy rain season. Heavy rain. Yung talagang malakas yung ulan. Suited ang pechay sa cool condition. Sabi ko nga kanina na mas suitable siya sa cool condition, pero wag lang yung malakas na ulan, kasi pwede siyang mag-cause ng waterlogging, and pwede siyang mabulok in terms of sa seedling stage pa lang, and maraming mga diseases ang pwedeng kumapit kapag masyadong basa ang lupa. Kaya po ba yung nasagot ko po ba yung tanong? Yes, sir. Thank you so much po. Thank you po. Sino pa po? Sino po? Wala na po? Wala na po mga mas... Sige po, ano na yan? Mr. Doctor, ano po yan? Ano po yung pinakamasarap na variety sa mga pinakita niyo po? Actually, masarap silang lahat. Depende po sa panlasa kasi natin. Pero as a Filipino naman, yung pinakamasarap is yung abanico. Yun yung nakikita na natin sa mga handaan, yung sa mga nilaga, mga kare-kare, mga ulam natin na talagang laukan tayo de pechay. Kina po ba? Thank you po. Bibilin ko po yun. Sige. Open cam. No. Sige nga ro doon. Ikaw yun. Ni JM on. Nice one, Jeff. Nice one, baby. Patikim ng pechay, Jeff. Wow, tapos na. Chismisan na ba to? Patikim po ng pechay mo, Jepoy. Hala. Uy, wag dito, mahal. Ay, mahal. Lang naman. Next na, JM. Kalma lang, boy. Kalma lang. At lang, boy. Supportive naman. Kausap ko kanina si Sa, sabi ko nag-join ako dito, tapos sabi niya, proxy ko daw muna siya. Ay, ako daw pala yung proxy niya. Let's go, Daddy Jax. Supportive Go, naman. Daddy. Send mo ba? Yung share screen natin. Go, Daddy Jax!